Hello! Hi, Papa Jack. Good morning. Good morning. Are you in the Philippines? Yes po, I'm in the Philippines. Anong pangalan po? Riri from Leyte. Riri. Yes po. Oh, lakas makariana yan. Riri. Di ba si Rihanna si Riri? Oo, true. Tama. Hindi ko sa updated. Ilan taon na si Riri? 32, incoming 33. Ayop. Ba't kailangan niya sabihin niya incoming? Nakakagulat yung pag tinanong ka, ilan taon na 32, incoming 48? Parang alam naman namin ang kasunod ng 32, diba 33? Asan ka ngayon, Riri? Sa Leyte po. Leyte. Oh, Mm-mm. inaantay niyo yung joke ko tungkol sa Leyte, no? Sabi ko na eh. Please try to call Leyte. Kasi kailangan ko sabihin eh. Nanggigil ako eh. Riri, 32 from Leyte. Anong ginagawa sa buhay ni Riri? Full-time housewife, and at the same time, I'm working as a VA po. Okay. Alam mo ba sa Ilocano kung anong kahulugan ng Riri? Po? Sa Ilocano, alam mo kung anong meaning ng Riri? Hindi po, hindi. Ang meaning ng Riri sa Ilocano ay gulo. Ay! Magulo. Magkakaaway. Yan. Riri. Diba? Rowdy. Yan, in Ilocano. So, ang part-time job mo ay? Full-time po. Full-time akong virtual assistant. Tapos, full-time mom din at the same time. Wala kaming helper or... Palakpakan natin ang isang working mom. Nako, hilaw sa manok, ha? Oo nga eh. Okay lang yan. Siyang, Animal lover ako. I'm okay with animals. Anyways, ilan na anak niyo, ma'am? Dalawa po. Dalawa. Okay. What can I do for you? May lang kasi ako. Gusto ko lang maghingi ng advice. Because, medyo matagal-tagal na talaga akong gustong makipag-usap sa'yo personally. It's been parang January ata. January ata nag-try akong mag-attempt. Pero hindi pinalad. So ngayon, I'm very happy na given the opportunity po. So, gusto ko Sorry, ano sabi mo? Hindi ko na-get. Ano yan? I mean, happy ako na, nabigyan ako ng pagkakataon na maging part ng program niya. May sinabi ka, hindi ko na-get, pero okay na yan. Okay, what can I do for you? Yun nga, just a little background about me. I've been a single mother since 20 years old ako. And then, yung ko kasi dati, parang, ang tawag doon, curiosity lang, kumbaga. Kasi bata pa ako back then, 19, when he groomed me. And then, ano po? Sorry, when he? Groomed. Tama ba yung term? Okay, wait lang po. You were 19. Yes po. Hindi ka nag-groom, ma'am. Hindi ka minor de edad eh. Okay. Stop using, alam mo, nauso yung term, kiniklaim yun na. Kaya nga you were 19 then nung nagkaanak ka. 20 po. 20. Pero Naging ikaw ng 19. Tapos, yung jowa mo, nanay ng unang anak mo. Wala kasi kami. Tatay ng unang anak mo. Ilang taon po? Siya, 38 siya back then. 38? Hindi naman po ganun kalayo. Naman, no? Ayun. Tapos, out of curiosity, kaya yun, nabuntis. Pero, only to find out na yung pakilala niya kasi sa akin is 20-ish pa daw siya. Tapos,
unmarried daw siya. Mga, mga char-char ng mga lalaki. So, Mhm. ayun. Um, Nakuha yung virginity ko, charay. Tapos, ayun, nabuntis, tapos naging single mom kasi nga I found out na yun nga yung status ng lalaki. Tapos I choose nga na maging single mom na lang and mag-focus sa kids, sa anak ko that time. Tapos way back 2020, pandemic yun, I met a guy, and ano siya, parang hindi siya married. Pina-check ko talaga, pina-check ko talaga at first kung married siya o hindi. Hindi naman. Tapos sabi niya magpo-pursue daw siya sa akin. Pero naging matigas na kasi talaga ako. Kasi siguro naging independent ako for ilang years as a single mom. So parang nawala yung amor ko sa mga relasyon na yan. So, nung dumating siya sa life ko, um, parang nakita ko naman yung effort niya. Tapos, binabiyahe, magbabiyahe siya 6 to 8 hours para lang makipagkita sa akin. Tapos, hindi siya sa labas-labas lang. Sa bahay talaga. Um, sa bahay siya nakikipagkita, gano'n. So, naging routine na namin yun. Every weekend, bibisita siya sa akin, tapos sa anak ko, and then before saying yes to him, naging din ako, naging upfront ako sa kanya na dapat hindi lang ako yung mamahalin niya, kundi yung anak ko din. Kasi nga, may anak na ako, single mom ako. Tapos, okay naman yung relationship namin back then. Smooth sailing lang din naman. Until we decided to get married, 2022. Ano siya, nung pa lang, palapit na yung wedding namin. Madaming red flag akong napapansin sa kanya. And then, I just want to add lang, hindi sa pagmamayabang or anything. Kasi, ako yung mas malaki yung earnings kasi sa kanya. Pero it's not an hindrance naman. Kasi yung ko sa kanya, yung sabi ko sa kanya, basta lang hindi siya mangbababae or magbibisyo, magstay ako. As long as hindi na magiging toxic yung relationship namin. Tapos, ayun, nagpakasal kami with, may naman siya, may ambag siya. Pero masasabi kong ako yung mas may ambag in terms of planning, financial, yun, lahat-lahat na. Tapos, yun, naging okay naman yung relationship namin. Ang napapansin ko lang kasi, parang nung una kasi, love na love mo yung anak ko, yung eldest ko. And as time passes, parang napapansin ko na hindi na siya ganun. Same sa pinapakita niya before. Palagi na niyang pinapagalitan, ganyan. Tapos, ewan ko ba, parang mainit yung dugo niya sa anak ko. And then, sinasabihan ko siya, huwag mong pagalitan ng masyado yung anak ko kasi syempre, nanay ako masasaktan din ako kung ano yung pinagagawa niya. Tapos, I got pregnant last year, 2025, sa anak na namin, bali anak na namin dalawa, with a baby girl. Tapos, ayun, masaya kami of course kasi matagal na namin inaantay yung blessing na yan. Pero, ang nakakapag lang, before pa ako nabuntis,
ano siya, palagi ko siyang nakikitang nagwa-watch ng, sa internet. I don't know. And What is it? Don't assume that I know. ano siya, yung corn, ganyan. Ano na? Corn. Corn, Ah, mais, ganyan. na corn. Oo. Yun, napapansin kong palagi na siyang ganyan. Tapos, um, as ano naman, parang mapapraning kasi ako minsan, nag-overthink ako. Baka, baka ayaw ninyo sa akin, ganun. Tapos, yun, pinalipas ko lang. Pero, one time, na caught on act ko talaga siya sa CR. Tapos, pinansan ko siya kung bakit niya ginagawa yun. Sabi niya, normal lang daw as lalaki. Kasi ayaw niya daw akong ma-restore sa tulog, ganyan-ganyan. Ano? So, Wait, sorry, hindi ko na. Ayaw daw niya, ano daw? ayaw daw niya akong ma-disturbo sa pagtulog ko. Pagtulog. Oo. Oo. Mm-mm. Tapos, ayun, parang, okay, sige, kung ganyan yung gusto mo. Parang ano din siya, ano tawag doon? Okay din naman yung reason sa akin, yung reason niya. So, nagtuloy-tuloy siya. Nagtuloy-tuloy din siya. I mean, parang naging normal na sa aming dalawa na ginagawa niya yun on a daily basis. Tapos, last week lang to nangyari. Ano kasi, nung linggo, nagsimba kami sa simbahan. Tapos, Sorry. hindi ko kasi Sorry, pilosopo lang talaga ako, di ba? Hindi ko lang napigilan. Nagsimba kami sa simbahan. Gusto ko sabihin, ala ka naman sa 7-Eleven ka nagsimba, di ba? Saan ka magsimba? Sa Family Mart? Malamang, magsimba kayo sa simbahan. Ay, nako. Kasi ano yung thoughts ko. Sige. Ayan. So, last week lang, nagtaka ako kung bakit naka-off yung CCTV sa bahay. Well, nasa simbahan kami. Tapos, kami lang kasi yung nagsimba. Ako, yung eldest ko, tsaka yung baby ko. And then, hindi siya kasama? Hindi siya kasama. Kasi may trabaho siya nung time na yun. Oo. Ibig mo sabihin Tapos, sa akin, nasa church ka, nagmamonitor ng CCTV? Nagmumulto. Hindi, nasa church ka pero CCTV yung inaatupag mo? Hindi, kasi sinecheck ko kasi kung nakauwi na ba siya or ganyan. Okay. Oo, chinek ko lang saglit. Tapos, nung nakita kong naka-offline siya, nagtaka ako kung bakit naka-offline. Yung CCTV? Yes po. Sige. Yan po. Tapos, ayun, parang kinusaba na ako. Kasi hindi naman normal na ma-off yung CCTV. Okay. And then, nung pagdating namin nung pagkatapos ng simba, kinuha niya sa kami, kinuha niya kami galing simbahan. Tapos, tinanong ko siya kung bakit naka-off yung cam or CCTV. Sabi niya, hindi daw niya alam. Sabi ko, okay, baka yung aso yung parang naano siguro. Hindi, yun yung anak ko. Yung aso, mamaya imanok na yan. Ha? Mamaya imanok na may kasalanan yan. Hindi kasi, medyo abot kasi ng aso yung outlet. So, oo. So, pagka, sige, baka yung aso talaga. So, nung dumating ako sa bahay, nireview ko yung mga recording. May isang recording doon, nag-iisang recording na nakita ko na may may kasama sa trabaho, nasa dining sila. Tapos, nag-session. Gumagamit ng bawal na gamot? Oo. My God. Tapos, first time ko yung nakita na
ginawa niya. Pero napapansin ko, madalas yung ano nila, yung kasama ba yun? Ano ba yun? Pag going out nilang dalawa ng kasamahan niya sa trabaho. So, hindi ko alam kung hindi yun first time. I mean, baka may mga nauna ng mga session, hindi lang siya nagsasabi, ganyan. Tapos, yun, umiiyak talaga ako kasi parang naging, siya nawala yung, I mean, hindi niya nirespeto yung pamilya niya. Lalo na dinala niya yung vision niya sa bahay. Yung, Okay, question. Yan ba yung unang pagkakataon na na-confirm mo na gumagamit siya? yes po. Oh. That's the first time. Pero before that, meron ka na bang inkling? Ibig sabihin, meron ka ng hinala o wala talaga? Wala talaga. Wala po. Pero napapansin kong napadalas na yung nila. Parang lagi na sila magkasama, ganyan. Pero akala ko, work-related lang. So, ano sabi mo sa kanya nung nakita mo yun? Kinonfront ko siya. Sabi Yeah, ko, obviously, yeah. sabi ko sa kanya, ba't mo ginawa to? Magdi-deny siya. Sabi niya, kasi hindi niya alam hindi niya alam na may nakot na na clip. Pag pinakita ko na sa kanya siya ano bang term doon? Kalimutan ko. Nag-confess. Confess, oo. Oo. So, ayun, sinabi niya na na-tempt lang daw siya sa kasamahan niya. Tapos, hindi daw niya intention na gawin yun. And first time ba daw yun, sabi niya. Do you Sabi believe ko, him? Hindi po talaga. Okay. Kaya ngayon, naaawa ako sa mga anak ko. Yung eldest ko. Kasi siya yung naapektuhan sa away namin. Tapos, Paano siya naapektuhan? Ano naging effect sa kanya? I mean, kasi, nung time na kinonfront ko siya, grabe yung naging away namin dito sa bahay. To the point na, nagsisigawan na. Sabi ko, sige, papapulis kita. Anong gusto mo? Kaya, tapos, sabi niya, yun nga, nakita ng bata yung nangyari. Sabi niya, anong ginawa ni daddy, mami? Tapos, yun, sinabi ko sa kanya kasi naman siya teenager naman na. So, ayun, nag-iiyak yung eldest ko. Kasi di ko, siya, parang siguro feeling niya, ay wala, mawawasak na pala yung pamilya ko, ganun. Yan ang... Dahil lang, Okay. sorry, nga, yun, yung ginawa ng husband ko. So, ayun, naging siya, kasi sinabi ko, ayoko na, makikipag break na ako. Umalis ka na sa bahay, grabing disrespect yung ginawa mo, tapos ganyan. Sorry, Ayun, hindi ko na... Grabing ano po? Grabing disrespect po yung ginawa niya. Kahit hindi naman lang sa akin, kahit sa mga bata man lang. Tapos, alam niyang kami lang tatlo dito, or alam niyang may mga bata. Parang hindi niya inisip yung kapakanan namin na syempre, di ba, bawal na gamot yun. Hindi natin alam yung magiging trip nila ng kasamahan niya. Yes. So, ayun. Tapos,
plano kong i-report siya sa trabaho nila kasi working hours yun eh. Pero parang, parang selfish naman ako sa part na yun kasi mawawalan siya ng trabaho. And then, binigyan ko siya ng option kung anong plano niya. Either aalis siya sa bahay, hindi magpapakita sa amin at all. I-report ko siya sa police or ipapatanggal ko siya sa trabaho. Ayun, tapos hindi siya umimik. And then, it's been almost a week na nangyari. Yung anak ko until now, iyak na iyak pa din. Kumbaga, parang... So, wait lang ma'am. So, nakaalis na siya sa bahay ninyo? Yes po. Okay. Do you have any idea where he is at right now? Nasa kasamahan daw niya, yung sa manager nila. Ano ma'am? What are the prevailing factors dito para... Ano ba to? Tuluyan ka na nakipaghiwalay as in dead end or you are waiting for some reform para maayos na sarili niya at magbalikan kayo? Personally po, gusto ko po talaga siyang bigyan ng chance. Kasi, I mean, hindi ko kasi kayang makita yung anak ko na umiiyak every night. Gusto niya kasi kompleto kami. Well, Pero, I'm sorry, I doubt may that. part- Kasi kung gusto niya kompleto kayo, ba't niya ginawa yung ginawa niya? Oo nga. Diba? Oo. So, that's a lack of better judgment sa part na yun. No? So, I don't really believe na gusto niyang kompleto kayo. Kasi he should have been the role model sa family, di ba? Yun nga. I wonder kung gaano katagal na niyang ginagawa ito. I really Kaya wonder. nga po eh. Denial kasi siya, hindi niya sinabi sa akin yung lahat. Sabi ko, sige, wag mo na lang sabihin kung kailan kayo nag-start. Sabihin mo na lang. No, actually, kailangan malaman mo. Na. You have to know. Oo nga. Yes po. Pero hindi niya ina-admit eh. Tinideny talaga niya. Well, anyways, Pero, so, for more than a week na, wala na siya sa bahay ninyo. Tama? Opo. I think you've done the right thing. Ba't mo ako tinawagan? Anong meron? Anong gusto mo tanongin sa akin? Hindi po kasi yung sa anak ko po, bale, nag-iiyak-iyak nga siya tuwing gabi. Tapos, parang... Yung panganay. Opo. Yes. So kahit na napapagalitan siya nung asawa mo, malapit siya doon. Yes Okay, po. okay. Gets. Tapos, parang ako yung biniblame niya. Alam ba niya yung nangyari? Yes po, alam naman niya. Okay. Yun, biniblame niya ako kung bakit kami nagkawatak, ganyan. In-explain ko naman sa kanya yung nangyari. Pero parang hindi niya tinitake yung mga yung mga explanation ko. Okay. Kasi nga, I have a question sa iyo, no? yes. Riri, kasi the fact that your eldest is a teenager now, so naiintindihan niya yung buong pangyayari, and still choosing the side of babae, lalaki panganay mo? Lalaki po. And still choosing the side of his stepfather. That says something sa akin. Ano meron? Bakit? Hindi ko din po alam. Sa utak ba niya may kasalanan ka sa tatay niya kaya nagawa ng tatay yun? Kasi gusto ko maintindihan yung part na yun eh. Because teenager would understand that you did the right thing. Hindi kailangan na maging rocket scientist ka sa part na yan. So ang opinion ng anak mo? Why is he at this point taking the side ng tatay? Ano ang pangit na ugali mo na nakikita ng bata para kampihan yung tatay?
Hindi kasi parang naawa siya, Papa Jack. Naawa Hmm. siya, ganyan. Kasi nung nag-away kami, pinalabas ko talaga lahat yung mga gamit niya, ganyan. Hmm. Hindi kasi kamo, Tapos ang nag-iingat kwento mo siya. kanina is napapagalitan nga siya ng stepfather, di ba? Opo, yes po. Oo. Para kampihan niya. So medyo tricky sa akin yun. Anyways, ganito ano, kung yan lang ang problem mo, Riri, ano, one day he will understand. One day he will understand that it was done to protect his best interest. So Mm-mm. I wouldn't consider that as anything ano as a serious problem. Okay. Now po, ano siya, nagre-reach out yung husband ko asking for, yun nga, second chance, ganyan. Ano Pero, ang parameter mo? Ano indicator mo na para tanggapin siya ulit? medyo naguguluhan din ako kung bibigyan ko siya ng second chance or Hindi kaya ang tinatanong ko, ano ang ano mo? Ano ang indicator mo? Kasi siyempre meron siya kailangan gawin, 'di ba? May ano ba may condition ka ba na nilatag? opo, na hindi na niya gagawin ulit yung ginawa niya. Ano indicator nun? Ano, parang, Kasi ang tawag doon, madali niyang sabihin lang sa yan eh. kaya nga eh, Pero ano indicator nun na yung hinihingi mo nagagawa niya? Because ganito ano, Riri, I want you to hear this from me, no? mm. You are not asking for this, but let me tell you, okay? Yes po. Ang ingay ng manok niyo, pero love ko yung mga manok. Okay. Sorry. Okay lang. Tawag nito, I support na balikan mo siya. Everyone would deserve second chances, no? Lahat naman tayo, we all deserve that second chances. Ang problema ko dito, other than yung paggamit niya ng droga, marami pa siyang mga bagay na pangit na ginawa sa'yo. Tama, mali? Tama po. Oo. So hindi ko alam if that has anything to do with yung paggamit niya. So hindi ko alam kung yung mood niya, kasi yung kinikwento mo kanina, actually marami kang kinikwento na wala naman talagang kinalaman eh. Malaki ambag ko sa kasal, iniyabang mo lang sa akin yun eh. Wala naman point sa usapan natin yun eh. Gusto mo lang sabihin na you are the better person in the relationship. That's exactly what you're saying. Di ba kailangan banggitin yung mga yun? Mag-asawa naman kayo eh. Bakit magkukontest ba kayo niyan? Diba? So hinihimay ko lang dito. But then again, here you are saying na marami siyang mga ugali na off. Tama? Yes po. Okay. So I'm trying to qualify. Alin dito yung indicator mo na para tanggapin siya ulit? Hindi ko talaga alam, Papa Joe. So hindi mo kailangan sagutin ngayon. Yan ang pag-isipan mo. Yan ang pag-isipan mo. Kasi, syempre, di ba, kung ang pagbabasihan mo lang ngayon ay yung sasabihin niya, di ba, madali namang sabihin sa'yo eh. Alam mo yung mga addict, magaling magdrama yung mga yan. Ang totoo. Convincing yung mga yan. Di ba? Hindi ko alam. Maybe you can ask him hair follicle test. Okay, bumalik ka. Every 6 months, magbigay sa akin ng hair follicle test. Pwedeng ganun eh. I'm just trying to protect you. Kasi I believe, Riri, inevitably magbabalikan kayo niya. Love mo to eh. Yes po. Tama? Pero ano muna? Siyempre, love ko din. Exactly. You have to protect your interest. Tsaka may anak ka eh. May anak ka eh. So kailangan protektahan sarili mo. Kung tatanungin mo, Papa Jackson, okay lang mabalikan ko siya, I'm all for that.
pag may asawa ka ba, pag nagkamali ba partner natin, pag one time magkamali, dapat ba iwanan natin kagad? Kasi kung ganun lagi ang parameter natin, di ba? Nagigets kita at natutuwa rin ako that you were able to stood your ground, no? Nahuli mo, pinalayas mo. Ang tapang mo sa part na yan. I like that. I like your determination sa part na yan. Natutuwa ako sa part na yan. Nagigets ko yan. Ang sa akin lang kasi, Papa Jack, Wait lang po. kasi Wait lang. Sige po. Pero hindi ibig sabihin na ang pagbabasihan mo lang para balikan siya ay yung salita lang niya. Paano kung nagsisinungaling siya? Gawain ng mga adik yan eh. Yan po. Yun nga po eh. At hindi ako pabor dun sa Riri, yung hindi mo na inalam kung kailan nag-umpisa. You have to know everything. This is the time na kailangan alamin mo ang lahat. Everything from the very beginning. Everything. From the very beginning. Only when you are satisfied, tsaka mo i-consider kung babalikan mo. Hindi lang ako pabor doon na nakikiusap siya, di ba? Nang-promise siya. Sorry, pero wala akong ganong tiwala sa mga adik. Mas marami sinungaling sa kanila. Hello? Yes po. Sorry. Okay. Hindi kasi Papa Jack, kumbaga, hindi ako sure sa sarili ko mismo kung bibigyan ko siya ng second chance. No. Kasi, Take your time. You don't need to explain that to anybody, not to me. You don't even have to justify. Kung if that's where your heart is at right now, okay lang yan. Hindi mo kailangan justify yan. You have all the rights makipaghiwalay. Actually, ngayong gabi, pag sinabi mo sa akin na Papa Jackson gusto mong ipaghiwalay, supportahan din naman kita eh. Papa Jackson gusto kong balikan kasi love ko pa. Naiintindihan ko rin naman. Sinasabi ko lang sa iyo yung sinabi ko kasi I want you to protect your family. Kasi imagine, yan ang mga kaibigan ha. This is where I'm coming from. Hindi ako naniniwala na bago lang nilang ginagawa ito. Alam mo kung bakit? Bakit po? Nakita mo yung lakas ng loob na dalhin niya yung vision niya at yung kanyang barkada sa dining table ninyo. Yes po. I'm sorry, but that's, oh my God, the audacity to do that inside your house. So hindi ako naniniwalang this is not his first rodeo. So if you're telling me na Papa Jackson, nagdadalawang isip ako, well and good, okay lang. Kung kaya makapagbalikan, okay lang din. So take your time. All the time you need in the world. Yes po. Yung ko lang kasi, concern ko lang po is yung anak ko kasi parang siya yung hindi makaget over sa nangyari. Pero at the same time, parang ayaw ko siyang parang sa husband ko kasi nga teenager na siya. Wag. Mm, Well, your son one day will understand. It's for your own good. It's for his own good. Well, anyways, I don't worry naman kasi kaya mo nang buhayin family mo without him, tama? yes po. So yun. Sorry. Di ba, Papa Jack? Ano po yan? Sige po. Yun lang, Mama. I'm sorry, but our conversation is more on transactional and logistical more than anything.
Okay, let me be so clear about what I'm saying tonight. Ma'am, kung sa puso't isipan mo, 'di ba, deep in your heart, there is that part of your heart you still want to give him another try. That's fine. I can respect that. Na okay lang po 'yan. It's not a bad thing to love someone despite all the flaws. Na although may mga kondisyon 'yan, na siyempre may kondisyon 'yan. Pero naiintindihan ko po na pag ikaw yung tipo ng nagmamahal that you kumbaga, you want to give more than what is necessary. That's love eh. Ang pinupunto ko lang, if you have at any point have the plan na pabalikin na siya, 'di ba? Dapat more than just yung lip service. Opo. Hair follicle test, kahit anong test para sa kanya, para mapatunayan niya sa'yo na hindi na siya gumagamit kasi delikado po ito eh. Diba? Only when you feel safe. Now, on the other hand, kung pipiliin mo naman na wag nang balikan siya, okay lang din yun. Okay lang din yun. Take all the time that you need in the world. That's okay. Yes po. Did I make sense? Yes. Yes po. May gusto ka pang tanungin sa akin, ma'am? Yun lang naman, Papa Jack. Okay. Well, Thank you po. alam mo, ibang mga nanay, no? Full-time mom, full-time job, no? Well, I don't doubt na hindi mo to kakayanin. Parang ano lang siya, parang na bago siya sa akin since medyo matagal-tagal na naging dependent din ako sa kanya. Parang mahirap yung transition na nangyari, pero Well, that's okay. sabi mo. Kaya mo yan, napalayas mo nga eh. Ang galing mo nga sa part na yun eh. Anyway, salamat po sa pagtawag, ma'am. Thank you po. Bye-bye po. Bye-bye.